Entrada 1, 2, 3, smile. For the Mexican food naman ang lunch kanina. Una kong prepare itong chicken para sa ating chicken fajita. Gumamit tayo dyan ng chicken breast at hiwain lang natin yan ng pastrips. Usually, kumakain kami nito o nagpapaluto si Amo first day of school. Thursday kasi dito yung pinaka-last na pasukan. Friday and Saturday, weekend na dito. And Thursday night ay doon kami sa kabilang bahay. Bali sa parent house ng amo kong lalaki. At dahil nag-travel yung amo kong lalaki for business trip, wala kaming baba house for today or family day. Kaya naman, ito yung pinaluto ni amo. Kasi usually, pagka mayroong family day or family gathering sa Thursday night, mag-ano lang kami niyan, light meal, ganon. Mga salad-salad, sandwiches, ganon, or reheat. So ito na nga, hiniwa na natin yung ating stoplights, yung red, yellow, and green na bell peppers. Set aside muna natin yung chicken at mga colored bell peppers. Lutuin natin yan later. Dito muna tayo sa mga toppings. Pagka ganitong mga pagkain, yung toppings ng guacamole hindi talaga pwedeng mawala dahil gustong gusto to ng panganay naming alaga dito. Gumamit tayo dyan ng avocados na soft. Naglagay tayo ng small cut na onion and kamatis. Konti lang. And naglagay tayo ng lemon. Gusto nila mas maasim kaya mas maasim yung nilagay ko dyang lemon and asin. Yung avocados ay minash ko lang yan gamit ang fork. Pangit yan i-blender kasi yung texture niya masyadong soft. Masarap nito sa mga sandwiches or nachos. Then may nabasa akong comment kung saan ako bumibili ng cheese. Or siguro curious sila sa gamit kong cheese doon sa Kutsinta. Ito lang yung gamit ko, yung Almaray na cheddar na bar. And it's shredded ko lang yan. So ito na yung mga toppings natin, guacamole, lettuce, small cut na kamatis, small cut na onions, and naglagay tayo ng cheese. Yung cheese dyan, yung shredded na cheddar cheese. And hindi din mawawala itong sour cream. Yung onion dyan, naubusan lang talaga ako ng white onion. Dapat white onion talaga yan. So, i-serve na yan na ganyan. Sila nang bahala mag-assemble ng kanilang mga sandwiches. Next naman, dito na tayo sa ating chicken fajita. So, gumagamit ako ng small cut na red onion ngayon. Dapat talaga ay strips yan na white onion. Parang paghiwa ng bell peppers kanina. So, naubusan ako ng white onion. Kaya, ang ginawa ko, gumamit ako ng red. Kaso, yung red na yun, ayaw ng mga bata. Kaya, ginawa ko, hiniwa ko yun ng maliit. Nilagay natin yung chicken at naglagay ako ng 2 tablespoon ng homemade fajita seasoning. Pagka fajita seasoning talaga, mas better talaga na gagawa na lang kayo sa bahay. Kasi usually, pagka yung binibili, masyadong maraming cumin, maalat, or ma-spicy. Parang ganun. Parang hindi mo makontrol kung ano yung lasa na gusto mo. Sobrang dali lang gumawa ng chicken fajita. Ganyan lang yun siya. Mix lang lahat. And then, itong colored bell peppers, dapat lang talaga yan na half cook lang. Pangit na yan siya pagka na-overcook dahil mag-watery. Dapat wala talaga yan siyang sabaw. Masarap to pagka fresh na kakahango lang and then serve agad. Next ko namang inasikaso itong beef tacos. Yung tacos namin dito dapat, yung ginagamit na tinapay dito is yung crispy na tacos na crispy shell. Mahirap yun hanapin. Kaya ang ginawa namin, yung tortilla bread na ginamit namin sa fajita, yun na din yung pang-wrap natin dito sa ating beef tacos. So, gumamit tayo dyan ng onion. And then, yung aking taco seasoning, 2 yan. Yung isa, hindi spicy, pero very konti na lang. Nakalimutan kong nagpabili kanina. Yung isa dyan na kakabukas lang ay hot and spicy kasi yan. Kaya konti lang yung nilagay ko. So, nabitin sa lasa. Kaya nag-add ako ng paprika, black pepper. Naglagay tayo ng maraming onion powder, garlic powder. And naglagay tayo ng konting cumin and oregano, dried oregano. Kasi pag ibuhos ko lahat yung hot and spicy na taco seasoning, hindi na yan makain ng mga bata dahil sobrang anghang. Lutuin lang yan until maiga siya na parang mag-oily na or lumabas na yung mantika niya. And ito yung brand na ginagamit namin dito na tortilla wrap. Ito talaga, the best talaga to na brand. Very soft. Kahit ilagay mo yan sa fridge, soft pa rin siya. Basta malinamnam din. And kailangan natin ng mozzarella cheese. Ang ginawa ko dyan kasi ay nilagay ko na yan isa-isa or ginawa ko na siyang sandwich. Naglagay tayo ng mozzarella kasi i-bake natin yan bago sila kakain. Mga 15 minutes bago kakain yung mga amo. I-bake ko yan saglit ng 400 Fahrenheit. At least mga 10 to 15 minutes. Parang mag-melt lang yung cheese and mag-light brown lang talaga yung bottom.
Basta parang maano lang siya, maluto lang siya konti. Mag-crispy-crispy yung bottom. So yun lang for today's video guys. Wala tayong kain kasi ang pagkain namin ni Belgian ay iba. Yung munggo naman. Yung ginisang munggo na may isda. Yun yung kinain namin kanina. And that's it for today. Thank you so much for watching.